Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video, handa ka na ba kabayan? May bago na namang pagbabago sa e-travel registration. May bagong mukha ang e-travel. So ating pag-usapan, ano-ano ba itong mga pagbabago sa e-travel sa lahat ng Pinoy na uuwi ng Pilipinas na magre-rehistro sa e-travel. Details coming with. Okay na sana tayo dun sa lumang e-travel kasi mas madali na yung registration kasi wala nang upload, wala nang download. Tapos dinagdagan nila ng baggage declaration form at currency form. So bagong gagawin na naman yun ng mga traveler. Ngayon, meron na naman ding bago. Iniba nila. May bagong mukha ang e-travel kabayan. Sa video ito, pag-usapan natin yung mga pagbabago. Pero, meron tayong tutorial, full tutorial para sa mga Philippine passport holder kung paano mo gawin ang bagong e-travel registration kung ikaw ay papuntang Pilipinas. Etong video ito, heads up po ito sa inyo. Lalong-lalo na sa babiyahe ngayong buwan. Heads up kabayan kasi bago na naman ang ating e-travel. Madami silang dinagdag actually. Kung noon, magre-rehistro ka lang, magge-generate ng QR code tapos na. Ngayon, ang pinaka-major na pagbabago sa e-travel is kailangan mo nang mag-create ng account. Hindi ka magpo-proceed sa iyong e-travel registration kung hindi ka mag-create ng account. So, dapat meron kang valid email. Kasi yun yung unang hihingiin at kapag na-click mo yung submit, mag-i-email sa iyo ng one-time PIN. Code po ito na ilalagay mo para makapag-create ka ng bagong account. Ito yung email mo, mag-create ka ng password at yung one-time PIN na sinend sa email mo para makapag-proceed, para makapag-register ka sa e-travel. Alam ko, Diyos ko, uulanin na naman tayo ng sangkatutak na reklamo na ito na para bang tayo yung nag-create ng e-travel. Huwag nyo naman pong don't shoot the messenger, nag-a-update lang po ako sa inyo. Pero ito po yung pagbabago talaga sa e-travel sa lahat ng Pinoy na uuwi ng Pilipinas. So, yun. Ngayon, kailangan mong mag-create ng account sa e-travel bago ka pa makapagrehistro. Ang pangalawang pagbabago, ito talaga, shocking talaga to sa akin kasi nung ginagawa ko yung tutorial, nagtaka ako bakit nila hinihingi to. Ngayon, kapag ikaw ay nagrehistro sa e-travel, kailangan mong mag-selfie or mag-upload ng inyong picture bago ka makaproceed sa iyong registration sa e-travel. Siguro, dahil sa scam ngayon, i-match nila yung picture mo sa e-travel at saka sa pasaporte mo, making sure na ikaw talaga yon. Siguro kaya nila na idagdag itong take a selfie or upload image. Makikita nyo yan sa bagong mukha ng e-travel. Ang inaalala ko lang is doon sa mga kabayan natin na hindi masyado sa technology or doon sa mga seniors natin na hindi na masyado into gadgets or laptop pa dyan or smartphone. Kasi nung ginagawa ko yung e-travel registration ko, medyo nahirapan ako mag-navigate kasi nga bago yung system. Ganun naman kapag bago yung system. Pero kalaunan, nagiging madali na lang siya kasi yung mga makikita mong steps, yun pa rin yung mga steps sa dating e-travel registration. Andun pa rin yung basic information mo, yung travel details mo, andun pa rin. Andun pa nga rin yung health declaration related to COVID-19. Pero wala ka na talagang gagawin sa step na yun. Kasi nga, yung COVID-19 sa Pilipinas is lifted na. So, pwede mo nang in-next yun sa next step para makapag-proceed ka. Yung ginawa nila sa bagong e-travel, dalawang part po yun. Yung first is yung pag-create ng account. So, hindi ka talaga makakapag-register kung hindi ka mag-create ng account. Sa pag-create ng account, may 3 silang steps. So, dapat gawin mo yung 3 steps. Kapag nagawa na yon, nakapag-create ka na ng account, ito na talaga yung registration. Sa registration proper naman, may 3 pa ring steps. So, parang ganun pa rin dun sa
dating e-travel. Kasi sa dating e-travel, 6 steps yon. Ito, parang hinati lang nila sa dalawa. Yung first 3 is yung pag-create ng account. Yung last 3 steps naman is yung pag-register mo sa e-travel. May bago na ring mukha ang e-travel QR code sa very last step ng iyong registration. At naka-indicate doon na hindi mo na kailangang ipakita ang QR code kapag nakapag-rehistro ka na, kasi kapag na-scan nila yung mga pasaporte nyo, makikita at makikita na nila sa system nila na nakapag-rehistro ka na. So heads up lang kabayan ha, kasi ang dami nating nare-receive na message kahit sa comment section natin na may isang kabayan tayong umuwi at nasa linya siya, madaming walang may alam sa e-travel. So, pinapaalis talaga sila sa linya para magrehistro. Kung sa dating e-travel registration, madali lang yon. Pero dito sa bago, medyo may katagalan yung pagrehistro mo kasi nga may mga dinagdag sila. Kaya binibigyan yung mga biyahero ng 3 araw para magrehistro kasi lalong-lalo na dito sa pagbabagong ito, kailanganin mo talaga ang 3 araw para ma-familiarize mo ba yung bagong mukha ng e-travel. Hindi naman talaga siya mahirap kabayan. Siguro nga, kasi bago siya sa akin, medyo nangangapa at first. Pero kalaunan, masasanay ka din, mahihiyang ka din sa bagong sistema ng e-travel. Pero nga, doon sa mga kabayan nating hindi masyado sa technology, mahihirapan talaga. Pwede naman kayong magpatulong kung wala talaga kayong kapasidad na gumawa ng e-travel. Pwede naman yun kabayan. Pero eto nga, yung mga pagbabagong ito, ang dami na nga nating na-receive na complaint doon sa old e-travel. For sure, sa bagong e-travel, mas dadami pa yan. Kasi nga, bagong sistema na naman, bagong procedure na naman, bagong process. So, kailangan mo na namang sanayin yung sarili mo sa bagong sistema. So, tandaan kabayan, kailangan mo munang mag-create ng account bago ka makapag-proceed sa e-travel registration. Gaya ng sabi ko kanina, meron tayong full tutorial nito para sa mga Pinoy na uuwi ng Pilipinas. Tandaan, ang e-travel is required sa mga Pinoy na uuwi ng Pilipinas at required din ito kung ikaw ay paalis sa mga Philippine passport holder. Kung ikaw ay foreign passport holder, kung dual citizen ka ba, pero foreign passport lang yung ginagamit mo, hindi mo na kailangan magrehistro sa e-travel. Sa bagong e-travel, napansin ko din, kapag tapos ka na sa registration, may QR code ka na, kailangan mo siyang i-log out. Kasi hindi siya malalag out talaga kung i-close mo lang yung tab. Pero kung sariling laptop mo naman or cellphone, pwede naman yun. Kasi importante information din yung mga andun. Andun yung passport number mo, birthday mo, address, andun nakalista lahat. So, ito talaga yung major na pagbabago sa e-travel ngayon kabayan. Kaya doon sa mga kabayan nating uuwi ngayong buwan sa Pilipinas, mag-practice na po kayo. Sanayin nyo ang bagong navigation ng e-travel portal sa etravel.gov.ph. Same website pa rin naman. So, siguro ginawa nila ito para mas lalong mahirapan yung mga scammer online na nagpapabayad kapag ikaw ay magrehistro sa e-travel. Pero kawawa lang yung mga ibang kabayan natin na mahihirapan na naman sa bagong sistema. Pero for sure, madami pa tayong update na marireceive nito. Kasi bago ito, baka mas lalo pa nilang padaliin. Alam mo naman, kapag may bago, mag-upgrade yan sila. Iti-tweak yan nila para mas maging user-friendly yung system ng e-travel. Kaya, i-update ko kayo kabayan kung may babaguhin ba sila, kung may ibabawas ba sila sa bagong mukha ng e-travel. Kaya doon sa mga uuwi ng Pilipinas, may bago na pong e-travel registration, may bagong proseso sa inyong registration. Heads up po ito para hindi kayo ma-shock na pag-login nyo sa etravel.gov.ph. Uy, bakit iba na ang mukha nito? Kaya ito na yung bagong gagamitin sa lahat ng biyaherong papuntang Pilipinas. So ito ang ating latest travel updates kabayan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa aming channel, The Eton Squad. Maraming salamat din po sa inyong tiwala at suporta sa aking pamilya at sa The Eton Squad community. Kung kayo man po ay may mga katanungan sa video ito, maaaring mag-comment lang po or pwede po kayong mag-direct message sa akin sa aming Facebook page, same handle, The Eton Squad.
Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas ay maging malumanay, hassle-free at stress-free kahit sa mga pagbabagong ito. Mag-ingat po kayo lagi, stay safe, stay healthy, and God bless everyone.